Bok Ed, Ronald, Ami at Reg, no? Nandito nga tayo ngayon sa Bulacan kung saan isang taon mula nang nabanggit ninyo, no, yung flood control corruption scandal, no. Ito nga yung isa na mga naging sentro na probinsya, no, na kung saan hanggang sa ngayon nananatiling mabilis bahain ang maraming mga lansangan at munisipalidad dito. Kagaya kanina, nandoon tayo sa may Lias Road sa may Ibayo, ayun yung malapit sa may MacArthur Highway, no, na kung saan mula raw noong Sabado, nung kasagsagan ng ulan na dala ng habagat, hindi na talaga nawala yung tubig doon, no. Hanggang ngayon ganun yung kanilang karanasan, no. Yan yung nakikita ninyo sa screen kanina. May ilan na mga motorista na sinubukan talagang mga has, no, na tumawid palabas diyan sa tagos na yan, no. Pero marami ang napabalik habang yung ilan naman sinubukan dumiretso, pero later on kinailangan din na mag-retreat, no, dahil yung kanilang mga van, yung kanilang mga motor nagsitirik, no, habang yung ilang mga residente naman ay hirap sa paglabas-masok sa kanilang mga tahanan dahil yung ilang mga tindahan ay pinasok na rin ng tubig baha at yung ilang mga residente ay hindi na muna pumupunta doon sa first floor ng kanilang bahay dahil karamihan sa lugar na yan yung mga bahay ay may second floor, doon na lamang sila nananatili for a while, no. Kanina tinignan din natin yung ilan sa mga sitwasyon kagaya sa Bukawi, no. Mabilis din yung pagtaas ng tubig doon sa ilang mga kalsada at mayroon na rin ilang mga residente na kinailangang lumikas. Ang kanilang siyempre kanilang tugon dito, no, frustrated dahil nila isang taon na daw pero parehas pa din yung kanilang sitwasyon umaasa nga sila na sa paparating pang mga taon magkaroon naman daw ng pagbabago lalo pa dito sa flood control issue ng ating pamahalaan. But Arles, I don't know if Pero wala naman kasing nangyari, Arles, di ba? Between the investigation last year saka ngayon, tinigil actually lahat ng mga construction So kung meron mang flood control dyan na project, hindi siya natuloy. Nagulat ba sila na ganyan nga yung nangyari? Well, hindi natin natanong sila dyan, particularly Ami, no, sa bagay na yan. Pero yung huling lang talaga nila, dapat daw talagang maimbestigahan kung sino man yung dapat imbestigahan dito. At syempre, at the same time, yung pagpapanagot, no. Kasi siguro, Ami, para sa iilan, paulit-ulit na issue yung flood control, no. Pero para doon sa mga tao na araw-araw or sabihin natin, panapanahon, no, na nakararanas talaga ng ulan, bunsod ng habagat at ng tag-ulan, kakambal talaga niyan yung dilema, no, o yung perwisyo bit-bit nitong baha, no? At sa iba't ibang mga bahagi ng Bulacan, ganito yung nararanasan. Higit lalo doon sa Kulumpit kung saan 29 out of 29 na mga barangay doon ay nakaranas ng pagbaha at kinailangan na rin mag-evacuate ng ilang mga pamilya doon, no? Sa huling tala natin, parang nasa 157,000 na individual yung apektado nitong habagat na ito. I was gonna say, hindi lang sa Bukawi, Kalumpit, everywhere. Malolos, Hagonoy, kahit saan sa Bulacan. Ed, you have a question? Bok, well, the inquiry reported that the legal officer of the Bulacan First District, Engineering District, said na at least 200 flood control projects in that engineering district alone have been stalled since last year because of the ongoing investigation into flood control, the scandal. Now, of course, we do understand na kailangan namang imbestigahan yan. And in the meantime, medyo nakapending. Pero I'm wondering lang kung hindi ba 1 year is more than enough dapat time to undertake a review. And kasi otherwise, iintay natin matapos lahat bago umandar yung mga flood control projects. Isang taon na. 2028 na. Actually, lahat takot pumirma. Yun nga Dahil nga, baka lahat merong skeletons in their closet. There you go. But either which way, something has to be done. Otherwise, you can't have this going on Yes. indefinitely until matapos. Inline dyan, Arles, yung provincial government ba, hugas kamay pa rin? Paano lagi nila sinasabi, wala kaming kinalaman dyan, no, et cetera. Provincial government ka no? Hindi pwedeng wala kang gagawin, di ba? Probinsya mo yan Constituency mo yan Oo, laging sinasabi kasi, DPWH You have to find yan, a way to get things moving. Powerful ang governor. Meron siyang pwedeng gawin. Di ba?
So far, Ronald, no, tinignan natin yung kanilang mga huling tala, yung mga public information offices at mga releases nila. No. So far, ang kanilang update lamang ay patungkol doon sa mga level ng mga dam na nandito sa paligid ng Bulacan, yung mga rainfall warning and other than that. No. Though, syempre, kanina nung in-interview natin sa ating network, yung, for example, yung PDRRMO head, no, dito sa Bulacan, na si Ginoong Lukban, yung update lang din na nakuha natin ay syempre doon sa mga high tide levels and stuff like that. Though limitado yung impormasyon na meron tayo patungkol doon sa status or estado ng flood control investigation, maging projects dito sa Bulacan. Though mas particular yung naging pagsilip syempre doon sa 1st District Engineering Office. But to your point about Local government. local government, tsaka yung DPWH, one thing that's changed, Ami, in the past year is that napalitan na yung mga tao sa Bulacan, yung the District Engineering Office. These are people that Vince Dizon, I think, himself installed. So to your Pero, point about natatakot pa rin pumirma, Yeah. why? Ang problema Diba? kasi, meron ka mga kontraktor na may hawak ng mga proyekto. Yun yung 15 At na may big panalo na. contractors na pinangalanganan ng presidente. Pag tinanggal mo yon, papaltan mo yon, no? Which they were supposed to do. Yes. Kasi nga, Ang problema mo, under investigation na yung karamihan ng 15. Ang problema mo ay hindi naman nakasuhan yun Hindi pa. Mas kaya lang naman na nakasuhan. Ibig sabihin, So, suspended animation. or they can still make a bid. Pwede pa rin silang manalo. Wala naman silang kaso Diba? Nothing is prohibiting them from having the contracts themselves, kahit tainted sila. Yun yung dilemma rito Tapos wala masyadong mga katulad nila na malalaking contractors Oo. na pwede mag-take over. Hindi, pero naalala mo, pinalitan na yung proseso, di ba? So now, all major flood control projects have to go up to, kalimutan ko, was it the Central Office? the central office to be approved? That was Yes, there were and- changes. They installed some changes after this flood control scandal Yes. erupted. So Pero sino now, mag-i-implement? presumably, Sinong contractor mag-i-implement? No? Dahil these are big projects. Yung hindi ganun karami ang may skill set para i-gawin yan. No? Kaya yun yung dilemma. Sino yung fill nung void, nung vacuum, nitong 15 biggest contractors na ito na tainted. So, we're stuck in limbo. Yun yung kwan. a year after. Parang kinakailangan mo ng mga contractor na kayang gawin yung mga proyekto or kayang tapusin. Na hindi sila nagsimula. Tawagan nila yung contractors ng Pasig. Yung Army Corps of Engineers Marikina. na kaya, kasi yung Army Corps of Engineers, pwede namang... Nag-volunteer nga sila. Oo. Di ba? Nag-volunteer Sorry, sila. Pero hindi ganun kadali yun Di ba? Ibang kwan yun Yeah, it's, No. it's a different skill set. Oo. But, you know, I suppose they can start on some things. I don't buy this argument na wala tayong capability to do it. Hindi, There are other cities I who have agree. done it correctly. Pasig, Marikina, and sa private sector naman, marami tayong kakilalang civil engineers who are capable of very Kaya high sabi ko, technical design. pwedeng gawin yung local government. Meron. Oo, yun yung sinasabi ko. Hindi pwedeng maghugas kamay lang na... So speaking of local government, Arles, ano naman yung how have they responded to this? Yun nga, Nafe-feel ba ng mga tao ang tulong, for example? Well, so far doon, Reg, sa pinuntahan natin sa may Marilao area, ayon sa mga residente, wala pa daw sila natatanggap na relief goods mula noong Sabado, na kung saan nagsimula nga tumaas yung tubig at nahirapan na rin sila maglabas-masok doon sa kanilang lugar. Pero meron namang mga evacuation center na bukas para sa kanila at isinasagawa na rin yung preemptive evacuation. Hindi lamang sa Marilao, Bulacan, kundi maging sa Kalumpit, Bulacan. Meron din sa Hagonoy, and yung nabanggit nga natin kanina, Bukawi, Pulilan at maging sa Pandi, Bulacan. Pero since it's a province, Reg, iba-iba. It will really depend on who leads yung kanilang mga local government units. Though yung ilan, syempre nakaantabay agad. Yung ilan, hindi pa natin nako-confirm kung ano na yung kanilang plano. Pero syempre kung magtutuloy-tuloy yung pag-ulan na ito, baka manatili yung pagbaha na kanilang nararanasan. Pero Arles, hindi kasi bago ito Talagang flooded ang Bulacan Anong plano ng local government na gawin? Ayuda lang nga, kulang pa
Diba? Parang ginagawa nila, ang information mo kanina, nagbibigay sila ng information na ginagawa naman natin. Gaano kataas ang tubig, no? Gaano karami ang flooding, no? Siguro Ronald, observation lang kanina, no? Kasi mula doon sa Marilao, kinailangan natin tumawid papunta dito sa Malolos. And I think may common denominator yung pinuntahan natin kanina doon sa Lias Road sa Ibayo. Yung barangay na lubog ngayon sa baha ay mayroon siyang, I think it's a train station, parang doon naiipon yung tubig sa ilalim. And then nung kanina binabaybay natin papunta dito sa Malolos, Bulacan, yung flyover na dinaanan natin, yung ilalim din doon, meron din siyang stock ng water na parang hanggang tuhod din yung tubig. No? So I think yung mga ganun na kung masisilip ng mga lokal na pamahalaan no, na masigurado na yung tatayuan ng mga malalaking structure, eh may malalalim din na pundasyon and kanal para pagdaluyan yung tubig at mabilis na lumubog. But in this case, nakita natin kanina no, na since pabugso-bugso yung ulan, kung tutuusin, eh mabilis na sana yung lulubog. Pero nananatili pa din at yung ilang mga residente eh talagang tumatawid at nilulusong yung ganong katuming tubig. So let's... Arles, nakadaan ka ba sa Kalumpit? Kasi dyan sa tindahan, dyan na lang Parang Gunisa. dagat, oh. Katabi lang niyan yung malaking yung sa flood control. Yung palengke na maraming Kalumpit, Longganisa. Yeah, actually naalala ko yung Kalapit lang siya. Baha ba siya? Actually, Ami, doon tayo dapat pupunta pero in-split kasi yung team natin. So dito ako naiwan sa PDRMO pero meron tayong team papunta ng Kalumpit sa ngayon. Since we keep talking about the local government, pangalanan na natin, the governor of Bulacan is of course Governor Daniel Fernando, who's been in position since 2019, and the vice governor is Alexis Castro. Pero nung ini-inspection, remember ni President Marcos siyang Bulacan. Sinabi na nga ni Daniel Fernando, wala silang kinalaman dyan sa flood control. Hindi lang nung nag-inspect si President Marcos, pero nung nagpa-interview siya sa atin, a year ago, at the height of this flood control scandals, more or less he said the same things na hindi daw sila aware kasi DPWH daw ang bahala umili ng mga sites, sila ang co-coordinate with the contractors and so on and so forth. Pero katulad nga na nakita In fact, natin, isa yan sa reklamo ng mga nakausap nating local government officials, di ba? Hindi daw sila binibigyan ng say in the selection of the flood control, yung pati yung siting, pati yung location, hindi daw sila kinukonsulta. Isa yun dun sa mga reklamo nila. Pero katulad nga dyan sa sinabi ni Reg, may mga lugar like Marikina, Pasig, etc. na may ginawa yung local kung government. proactive ka, no? Diba? Paano, kung mayor ka, governor ka, diba, etc. So, Especially if matagal ka ng official ng probinsya. I don't know that this is still acceptable. Arles, baka lang may point of reference ka dyan na kamusta yung pagbaha ngayon compared to other rains in the past? Is it worse now with the same amount of rain or pareho lang? It's just what you might call normal. I asked kasi, siyempre, kung isang taon nang hindi gumagana o gumagalaw yung mga pending flood control projects, nade-degrade yung flood control infrastructure eh. So, it might be getting worse. So for Ronald, doon sa Marilao kung saan nandun tayo kanina, ayon sa mga residente, taon-taon daw, ganun daw yung kanilang nararanasan. No? Nasa once or twice, may ilang taon din daw sila na nakaranas na 3 beses sila sa isang taon na nakararanas ng pagbaha. No? And usually tumatagal daw yon ng nasa 4, 5 days, malala pag 7 days. No? Pero since mula ito noong Sabado, no? So 3 araw na ngayon na mataas yung tubig at inaasahan nila na baka daw umabot pa ng Huwebes or Miyerkules yung paglubog nito, no? So, bookend kasi ito yung ganito yung ulan, yung kalaban talaga at mahirap tansyahin or timbangin yung lakas nito at least para sa mga normal na residente, no? Na syempre yung kanilang everyday lives lang naman maglakad doon sa kanilang mga kalsada, makabili ng bibiling pagkain, but at least for them yung pagbaha, yung kanilang natatandaan na palaging binabaha yung kanilang mga lugar nasa once to thrice sa isang taon. Arles, anong ginagamit na evacuation center? Mga schools ba? Kasi talagang sobrang disruption na naman sa mga klase ngayon
Mhm. Ang nakita natin, Ami, may ilang mga parang multi-purpose na ginagamit sila, no, ng mga halls. And then doon naman sa Kulumpit, sa tinignan natin kanina, parang meron sila dong mga TESDA centers na ginagamit para sa kanilang evacuation center. Magkakaiba din sa bawat barangay, no. Yung doon, at least sa part na yun, naswerte sila kasi meron na agad na mga relief goods na sila ay natatanggap, no. Pero sa ibang mga part ng Bulacan, kailangan pa natin confirm, though parang nasa 283 families pa lang kanina yung nakita natin na numbers ng mga nag-evacuate ng families. Pero yung affected, hundreds of thousands nitong pagbaha. Okay. 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 We'll leave that there. Salamat, mobile journalist Arles De Los Santos reporting live from Bulacan. Salamat, Arles, and take care out there. Thank you, Arles. Thank you, Arles. Kalumpit, Ingat ka sa longganisa. leptospirosis. Wala